Ngayong araw na to, ang vlog natin ay si Kusina Girl. Sabi natin melody. 1, 2. Actually, pumunta po talaga ako dito kasi sobrang yung Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alis sa kalam. Oh, yo, yo! Yung mga magandang araw po muli sa inyong lahat. 5:10 na ng hapon. At tuloy-tuloy naman yung gawa kanina sa bahay ni Chinchin. At ayun, kitang-kita na ang accomplishment. Pagka mainit, doon sa kanila baba, higop hangin, inom tubig. Kasi although medyo malamig-lamig na compare ng mga nakaraang araw. At umulan kanina. Pangatlong araw na umuulan, pero ano lang siya, yung di naman matagal, parang nababasa lang yung lupa. Pero malamig-lamig na. Ayan. Si Kusina, yung piprito. Kumusta ang pagprito, Kusina? okay lang. Ano ang technique sa pagprito? Yung pagprito, Ano ang pinakang technique sa pagpiprito? para hindi siya Anong technique? Siyempre, ang technique, kailangan lumayo-layo ka para hindi ka matamaan ng bicycle. Yun lang. Tapos, kailangan mong bantayan para hindi masunog. Yan. Nasanay-sanay ka na gamit ng gasol, kalan. Paano yung pag-uwi mo ng Burias, wala kang kalan doon? Ay, balik sa kahoy. Balik tayo sa kahoy. Kung mapipiliin ka, kalan o kahoy? Walang pagpipilian kasi minsan, kailangan mo din naman talaga sa kahoy kasi malay mo. Kung pipiliin mo yung kalan, tapos maubusan, hindi ka kaagad makakabili, balik ka pa rin sa kahoy. Mahal pati, di ba? Mahal ang 1,000 plus, 1,050, minsan 1,1. Ang isa, ewan ko sa inyo kasi tawid dagat pa yun. Sigurado mas mahal. Mahal. Kasi nung may dun ang mahal ng pano nila sa sa Brazil. Tapos, ang kahoy kasi libre lang. Iwa ka lang ng pero pag umulan, dun ka lang kailangan kasi pag mainit, may tambak ka na kahoy. Kasi kung uulan, wala kang makuha na kahoy, basa-basa lahat. Ano sabi ni Easy? Itutulong mo, namimiss ka na? Oo, namimiss niya. Ano sabi? Sabi niya sa akin, Ate Angela, uwi ka na kasi ang sinain ko dito, hindi perfect. Sabi ko din naman, kailangan niya matuto kasi sabi niya, okay naman daw, okay naman. Kasi iba yung gawain ni Easy kaysa sa'yo, di ba? Ano yung gawain, ano yung nakatokang gawain ni Easy nung nandun ka? Pag pag wala siya masyadong tulong kila mama sa pag hanap buhay o halimbawa mag-oling, na gano'n siya naghuhugas, yun lang talaga yung niya doon, maghuhugas ng plato. Pero yung pagsasain, Kayo talaga? oo, sa akin yun, hindi siya nagsasain. Nagtitibag pa rin kayo ng bato? Oo, kuya. Ngayon? Ngayon po parang nag-oling tapos, na sila mama. Bihira na po kasi sila naman ng bato kasi nga yung karamihan nasa may mga tambak-tambak, diba, yung truck yung mga binibili. Tapos yung minsan may nagtatambak dun sa likod namin tapos may natira, yun yung namin, yung ibibenta, binibigay namin sa amin pag kasi kami daw nagbabantay dun. Tapos yun na yung sasakuhin namin pag may malalaki, kasi may malalaki yun yung bibiyak-biyakin namin. Kasi mas mahal-mahal yung itim na graba. Pero hindi na kagaya noon, halos araw-araw kayo nagbibiyak ng bato, no? Hindi na. Ang paano na ngayon, araw-araw na nandun sa kahoy sila mama. Yun yung kasi yung sa pagbibiyak ng bato, nandun ka lang yun sa bahay, magkakot ka lang paghapon na, magkakot ka na tanggap ng bato. Ngayon kasi, nasa ka na sa kagubatan, maghanap ka ng patay na kahoy. Ayun. Kumusta yung buhay nyo noon, nung hindi ka pa nagbablog? Yung buhay nyo noon, kung babalikan ko, ikwento mo. Yung buhay namin noon talaga, sobrang hirap.
naranas ko gawa ng wales. And then sila mama, nag-uling na talaga yun. Tapos, noon pa talaga, uling tsaka graba na yung namin, hanap buhay. Tapos, sinandun pa ako sa lola ko, buhay pa yung lola ko, sila mama. Sumasama ako lagi, minsan kila mama, nagsusulo lang din ako mag-uling. Yan, tapos maggraba. Yun din kasi yung inaano namin sa gawat ng lola ko. Tapos din, minsan nagano yung tawag nung yung parang ube siya. Obi? Oo, yung Nilalaga? Oo. Mm. Minsan yung tawag nga nung isang kulay puti din yan, nasa kagubatan, naghahanap kami yan. Tapos yun yung minsan kinakain namin yun minsan. Pag wala pa, di pa nakaano yung bigas. Yan. Tapos minsan binibinta namin para yung bigas. Yung saging yan, binibinta din namin yan para sa sa pang araw-araw na bigas. Tapos syempre nag-aaral kami nun. Pag Sabado at Linggo, andun kami magtulong kila mama. Kahit hanggang ngayon, tulong kami pag Sabado at Linggo. Yung time namin, walang laro. Lumaki kasi sa lola niya. Tapos kinuha na lang siya ng mama niya na doon lang mag-aral sa mama at papa niya sa bayan. At minsan nangunguha sila ng mga papa niya namamana di ba? Tapos nakakukuha ng mga ilang pirasong isda, ilang pirasong mga shell, at minsan kinikilaw lang nila. Yun ang inuulam nila doon. At yung buhay nyo nung dumating yung Magic 7 sa Word Family, nung dumating kami sa Burias, nung ano yung mga nabago compare noon at ngayon nung dumating nga yung sa Word Family? Sobrang nabago nung dumating sila, yung team Magic 7, kasi kagaya nga nung dati wala kaming walang ilaw sa amin, yung gamit namin yung parang siga. Bulbugan. Oo. Tapos ngayon meron na kaming kuryente, meron ng ilaw. So ayun. And then nabago din yung bahay namin. Kasi yung kusina ko talaga dati, yung nilulutuan ko talaga maputik yon. Tapos ngayon pinasiminto na. Ay, si Kuya Noli yung nagpasiminto pati yung Thank you pala sa mga nag-sponsor nun sa amin, dun sa ng kuryente. Mr. Hawaii, ayun. Ayun, shoutout po sa kanya. And thank you. And dun sa mga nagpasiminto dun sa namin. Naalala ko yung ang putik dun sa terrace nyo, yung ganito, no? Grabe ka putik. Yung kusina namin. Andun pa nga yung pangalan ng Tapos tumutulo yun pag umuulan, doon bumubuhos yung yung ulan. Kaya putik na putik Kasi yung ng bubong nun, trapa lang. Kaya tumutulo talaga yun. Pag umulan, tulo din yun. Umuulan din sa ilalim. Kaya maputik sa Pero ngayon okay na, kaya madaming nabago-bago din. Minsan nagkikwentuhan kayo na si mama mo, papa mo, parang yung nakalipas na 2 years na yung nanggaling doon kami, na para nababalikan nyo. Yung minsan nakukwento nila mama, lalo na pag tanghali. May sasabi nila mama, wala na, hindi na sila pumupunta dito sila, Kuya Manoli, o ibang mga Siyempre nabibisi. Hindi talaga maiwasan na magkukwentuhan. Kasi nga, siyempre dami na itulong din. Ayan, so, hindi natin makalimutan yung mga naitulong. Nandun na din yun ang pangalan ni Kuya Noli sa lapag yung nakasulat dun sa pinasiminto dun. Pati na rin yung sa mga natumulong dun sa amin. Shout out sa kanila and thank you po talaga ulit. Yung hindi ko alam kung paano siyempre nakilala ko si Carrot, tapos kayo lahat. Ano yung first impression mo? Ano yung parang tingin mo sa akin noon? Yung Kuya Noli, parang yung aurahan ko? Siyempre nung dumaan ka, nung nagbablog kayo doon kila Nanay Pilisa, nung dumaan kayo, tingin kami. Ano kaya yan sila? Ano kaya gagawin nila dyan? Nag-video sila, baka titingin lang yun dyan sa lupa, ganyan. Tapos nung time na yun na sinabi ni Kuya Noli yung vlog niya, ay yung pangalan ng channel niya, sinuch namin. Yung nagkakantaan pa nga kami ng kapatid ko yung nakausap niya kasi hindi ako lumabas.
Tapos yun, tinignan namin, yung nagpa-signal sila ko yung Noli din sa bahay ng ate ko na bago palang paggawa. Tapos yung na-vlog na si Kuya Carrotman hanggang sa na-vlog na yung kapatid kong bunso, si Jan Lee. Yun, doon na namin na sobrang bait ni Kuya Noli din. Ayun. Pagtulog Sa lahat, lang. Tulog. oo. Kapits, ayun. Ongoing yung kanyang barbershop doon sa pinagkaloob din nila Ma'am Jenna Lee at ng iba pang mga sponsor. So maraming nangyari na imposible pero posible, no? At dito sa Kamsor, maraming tayong napabahayan sa pamamagitan ng mga sponsor at marami rin mga nag-aaral, yan, marami rin nagkaroon ng gadget. So marami pa, kusina, marami ka pang tatahakin sa buhay mo. Basta sundin mo lang talaga yung payo lagi ng magulang mo, hindi ka maliligaw. Yung mga ibang kabataan, kaya sila naliligaw, baka magkurap. Ayan mga kanuli, no? So tuloy namin ba kasi magkurap. Sana ganito mo? Tungkol dun sa sa kung paano ka nakilala. Yun. Hanggang saan ka na. Yun doon talaga, nakilala na namin hanggang sa sabi namin na, ang bait ni Kuya Noli, kaya parang na talaga namin, parang pamilya na talaga. Kahit hanggang ngayon, kaya sabi ni Mama, mag-isikaso ko na dyan, pupunta yun dito si Kuya Noli mo. Kaya ngayon, minsan pag manood tayo kay Kuya Noli mo. Nag-upload na si Kuya Noli mo. Magpaload na kayo doon. Diba? Totoo? Oo, magpapaload si Mama. Tapos lalo na si Papa. Sabi na si Papa, asan na yung cellphone? Manonood na tayo. Ang bilis, ang aga pa. Amo talaga. Oo. Ayun, yung natira ako sa inyo, mga 3 buwan din siguro tumira sa inyo, o 2. Matagal Nung pa. natira ako sa inyo, masaya kayo nun. Oo, sobrang saya. Siyempre kasi, sabi nga nung papunta ako dito, sabi ni Papa, hindi niya daw hindi daw kalimutan yung yung umagang-umaga na exercise daw siya kasi pinapachatcha mo daw siya. Yun din niya makakalimutan yun. Kaya nung nandun si Kuya Noli na tumira si Kuya Noli din sa amin matagal-tagal. And so, sobrang saya namin kasi umagang-umaga pa lang. Na-practice na din kami kasi minsan talaga may gising talaga kasi natutulog kasi talaga ako hating gabi na minsan alas 2. Tapos nagigising ako alas 6 na mag-alas 7. Nung nandun si Kuya Noli, nagigising na ako ng maaga. Kasi maaga pa lang, nagtatawa na yan si Kuya Noli nag-joke. Kaya yun. Tapos, ano ba yun? And then, nung umuwi ka, di ba, Kuya? Nung umuwi ka ng Bulacan, sabi ni Mama, wala na tayong ditong taga-joke, wala na tayong ditong taga-gising, tayo ni Papa, sabi ni Papa, oo nga, wala na tayong yung magsasabi sa akin na mag-chat-cha. Kaya yun na, sobrang na-miss ka namin nung tapos nung sabi ko nung birthday ko, sabi ko gusto kong ibitahin ka. Kaya yun, tinawagan kita nung birthday ko nung Bibo. Ayun, nung napanood ko kasi noon, naka-live ka, bigla ko naisip na punta ka dito sa Kamsur kasi nga, since na bakasyon naman, para at least kumita ka, tapos sinabi ko sa'yo, paalam ka kay mama mo, di ba? So anong pinag-usapan nyo nun ni mama at papa mo? Yung time na kasi noon, nag-live ako noon, sasabi sana ako noon, kasi bago ako nag-live, sabi ako kay mama na, Ma, kung pwede, punta ako kay Noli kung okay lang. Kasi, sabi ko, bakasyon naman, tapos, time na mahal yung mahal yung namin sa school. Yung parang, bago kasi yung yung susuotin namin, grade 11. Sabi nga, tinanong ni Mama, tag-2K daw yun. Sabi ko, ang mahal. Sabi ko, mag-ano muna ako, punta sana ako dun kila Kuya Noli, sama sana ako kay Kuya Carrot. Tapos sabi niya, paalam ka muna kay Papa mo. Sabi ni Papa, Paano tag-2K? 2K yung complete daw, Kuya. Uniform? Oo, uniform. Diretso na siya, damit hanggang... Pagkalis mo? Hindi, yung talaga, pang grade 11, bago na kasi yung yung dating palda, ngayon hindi na siya.
parang pang-college na yung damit. Mm. Tapos, nung sabi nga niya, pagpaalam daw ako kay Papa. Nagpaalam ako kay Papa, pumayag. Tapos sabi ni Papa, tanong mo muna kay Kuya Noli mo kung okay lang. Tapos sabi niya, pati na kay Kuya Karot man mo kung okay. Tapos sabi ni Kuya Karot, huwag ka sa akin pag nagtanong kay kay Kuya Noli. Tapos nung nag-live ako, nag-comment ka, nagpaalam mo uli ako kila Mama. Tapos pumayag, sabi nila, oo. Basta daw, mag-iingat daw ako lagi. Kasi sabi ni Mama, kapamilya na din naman natin yan si Kuya Noli, kaya okay lang naman. Kasi hindi talaga ako nila Mama pinapayagan na magbiyahe na na ako lang. Kaya nung sabi na ikaw, tapos si Kuya Karot siya, okay lang naman sa kila Mama. So, ayun. Ay, kumusta yung, nakikita mo yung daily revenue mo? Pasok ng sahod. Dahil matagal ka ng vlog. Alos, lambis ka nakasahod, 4 lang, di ba? Oo, 4 lang. Tapos, ang pinakamalaki mo, 10,000. Mm. So, ngayon, nakikita mo yung araw-araw na pumapasok. Ano mo? Sobrang saya kasi noon, ilang month din ako nung bago magpasokan, saka lang ako nagsahod ng pang-4. Tapos, sumunod ngayon naman. Sobrang saya. Matagal-tagal din kasi na hindi ako nakapag-upload kasi nga nung grade 10. Dati kasi grade 9, half day lang yung pasok ko. Makakapag-upload pa ako. Nung ngayong grade 10, all day. Tapos kahit nga Sabado at Linggo, meron kami mga homework. Tapos hindi pa namin asikaso minsan, doon ko na sa school maasikaso yung iba kasi minsan pag uwi kasi talagang busy din kami pag uwi kila Mama, tulong kami. Siyempre yun na yung oras namin kapag nasa school kami, wala kaming oras kila Mama magtulong. Tapos yun, sobrang saya ko ngayon na na umaangat yung yung revenue ko, ang ganda ng pasok. Hindi kagaya noon na na konti-konti yung pasok, lalo na ngayon din sa Buria, sobrang hina din. Pasalamatan mo sila. And thank you po Mga pala Kuya Noli. sa mga ni Kuya Noli, sa mga supporter ni Kuya Noli kasi nga dahil sa pagsuporta nyo din sa akin, umaangat din yung revenue ko. And, ayan, ingat po kayo lagi and God bless and I love you all. Ayan. At pinabibigay sa'yo natin Melody. Bilangin mo, 3,000 to eh. Ayan, thank you po pala kay Ma'am Melody. Ayan, ingat ka po Kay lagi. Kuya Edwin, Bless ayan. you, kay Kuya Edwin. Bilangin mo daw, baka kulang. Bilangin natin. Baka mamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan po, tricky po siya. And thank you po ulit and God bless. Maraming po salamat sa inyo. Ingat-ingat po kayo lagi and yun. Ayan. Yun sana, ibubukod ko sana ng vlog. Pagsamahin na lang natin kasi narinig ko na isa sa dahilan bakit siya pumunta rito para makapag-ipon ng pambili ng school uniform. Ayan. So, ngayon pa lang, meron ka ng pambili ng school uniform. Ayan. Another, 1, 2, 3, 4, 5. Salamatan mo si Kuya Jojo. Ayan, thank you po kay Kuya Jojo. Ayan, so may pambili na ako ng uniform. Actually, pumunta po talaga ako dito kasi sobrang yung kailangan kasi namin ng na mag-ipon. Hirap na hirap po talaga sila maghanap ng pambili ng namin sa school. Pero ngayon na, marami po talagang salamat sa inyo.
Actually, gusto ko talaga huminto na lang sa pag-aaral pero gusto kong makapagtapos kaya sabi ko nagpasya akong pumunta dito kasi sabi ko baka kahit pa paano makapag-ipon-ipon bago ang pasukan. Pero hindi ko inasahan. Marami pong salamat talaga Kuya Jojo and kay Ma'am Emabel. Ma'am Melody. Ay, kay Ma'am Melody. Ayan, ingat po kayo lagi and God bless. Sana po ay lagi po kayong healthy. And marami pong salamat sa mga tulong nyo, sa lahat po na tinulungan nyo. Sana marami pong blessing na darating po sa inyo. Ayan, at sigurado matutuwa si mama at papa mo pag binalita mo yan. At saktong-sakto, may pambili na siya ng school uniform. Kasi hindi naman talaga mahirap po ang buhay sa sa Burias. Kasi nanggaling ako doon eh. Kung mahangin, walang huli ang isda. Kung kailangan doon masipag ka rin magtanim at mag-alaga ka ng mga hayop. Kung may puhunan ka na pampakain, pambili ng mga feeds. Pero kung wala, ay talagang ahirap itawid yung kanilang araw-araw doon. Sila ay caretaker lang sila ng lupa na kanilang tinitirahan doon. Maski sila Karot doon ay caretaker lang. Although si Karot ay meron yata silang lupa. Ewan ko sila kung may sarili silang lupa. Wala kayong sariling lupa doon? So, ano lang talaga yung namin. Nakikitira lang kami doon. Ayan. So, wala silang sariling lupa doon. Sila kusina. So, tingnan natin sa future. Dahil hindi naman natatapos yung araw-araw na lagi kayong ganun ang sitwasyon ng buhay nyo. Minsan may time na aangat. Kagaya nan yung pumasok na kayo sa YouTube, nakaangat-angat na kayo, no? So, tingnan natin na baka isa rin kayo sa mabiyayaan ng lupa. Maraming nanonood, hindi natin alam. Ayun, si Kaanggi, congratulations. May nagbigay sa kanyang lupa na sponsor. Kay Mas Bata Girl, na nagpapatayo na rin ng lupa, ng bahay, halos bunggalo rin. Kay Kaanggi, halos ongoing na rin yung pagdala ng mga materialis. At ano pa ba? Yung mga iba nakagraduate na. Si Tourism Girl, ayun ay graduate na, nagpapagawa rin ng bahay ngayon kay Kuya Jojo. Yan. At si Kabarbers ay si ayan. Yung ibang mga kabataan kaya sila naliligaw ng landas kasi feeling nila alam na nila yung nangyayari sa kanila. Na hindi sila nakikinig sa magulang. Dapat makinig sila sa magulang kasi ang pinagdadaanan ng mga kabataan ay lampas pa yun sa pinagdaanan ng mga magulang. Kaya sila naliligaw ng landas sa hindi nila pagsunod. Ayan, si Kusina, mabait naman na bata to, na lagi siyang nakikinig sa payo ng kanyang mga magulang. Pag nagtuloy-tuloy mo yan, maganda ang yung magiging future. Ayan, so isa ka na rin sa inaabangan ng mga viewers kasi ayun, matagal ka na rin nagbablog, marami na rin sa'yo nakikilala. Kaya nga lang, ay wala ka kasing time dahil nag-aaral ka. Kumbaga wala silang makapanood sa channel. Ayun po. Sabi ko kanina, nag-corrupt kasi yung video. Yung mga bata, kaya lang naman sila naliligaw ng landas dahil sa hindi nakikinig sa magulang. Si Kusina, nakikinig naman to sa mama at papa niya. Ayan, sana wag kang magbago na pakinggan mo lagi yung advice ng mga magulang mo kasi wala man silang i-advise na mali sa atin. Ayan, at sana maka-graduate ka rin sa pag-aaral mo kahit na dahan-dahan. Anong kukunin mong course doon? Teacher. Meron naman doon sa inyo, di ba? Meron po, yun eh. Gas po, tsaka yung tawag mo. Isa pa yun na, parang, kung ano po yung, isa doon kasi yung, alam ko kasi doon, gas. Tapos may in situ doon. Ang hirap na pag in situ kasi, mas bet ko kasi yung, yung teacher kasi at least, kahit papano na i-share din yung yung kaalaman mo sa pag-aaral mo dati tapos na i-share mo sa mga kapwa mo ring estudyante ngayon. Ayan. So ayan, hanggang dito lang po ang vlog na ito at maraming salamat
and Ate Melody, Kuya Edwin, Kuya Jojo sa pagbibigay ng opportunity kay Kusina. At lahat ng naging sponsor nila simula noon sa inayos din yung bahay ni Karot, may nagbigay ng pinagawa rin sa harapan nila, at yung bahay niya, yung pagsasaayos din, pati yung power supply at yung iba pa. So maraming salamat yung lahat ng naging sponsor nila. Ayan. So bye-bye!